Hindi maituturing na pagbabanta ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo. Yan ang depensa ng kanyang abogado sa ikalimang araw ng impeachment trial. Giit nito, walang personal knowledge ang testigong NBI official tungkol sa aligasyong pagkontrata ng assassin ng bise. Live mula Senado si Senior Correspondent Amor Santos. Amor, kamusta ang Day 5 ng trial? Menchu, mainit ang naging cross-examination o pag-question ng defense sa testigong si Jeremy Lotoc. Again, siya yung dating hepe ng NBI Cybercrime Division na nanguna doon sa investigasyon tungkol sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Prinisenta siya ng prosecution kahapon at ngayong araw itinuloy ng defense ang cross-examination kay Lotoc. Sa Day 5 ng impeachment trial, nagpakita ang defense ng 4 na video mula sa November 23, 2024 online press conference ni Duterte. Halimbawa sa isang video, inakusahan ng bise ng korupsyon si Pangulong Marcos at mga kongresista. Tanong ni defense lawyer Mark Vinluan kay Lotoc, totoo at nangyari ba talaga ang alegasyon ng bise? Sabi ni Lotoc, wala siyang personal knowledge kung totoo ang mga alegasyong ito, kaya buwelta ni Vinluan, wala rin daw personal knowledge si Lotoc na nangontrata nga ng assassin ng bise kahit pa sinabi nito sa presscon na kung mausap siya ng papatay sa Pangulo, First Lady at dating Speaker, sakaling patayin siya. Panoorin natin yung bahaging yan ng cross-examination. As to the existence of that utterances, yes, sir. All right, so you just admitted that the congressmen are all corrupt. As to the Thank you for that. existence Thank you of for that utterances, direction. yes, sir. That is a foul side remark. She said The I wasn't counsel the one who is said it, Your twisting Honor. the answer of the witness. If I may, can I was the one who finish? said yes. Can Counsel I for the finish? parties, kindly settle down. Based on our investigation, as to the existence of that utterances, yeah, dahil may mga pieces of evidence kami. But whether or not nangyari yan, wala ho akong personal knowledge, sir. All right. In the same way, you also do not have personal knowledge that VP Sara contracted an assassin. Giit naman ni Lotoc, kahit wala siyang personal knowledge tungkol sa umano'y pagkausap ng bise ng mamamatay tao o pagkontrata niya ng mamamatay tao, yan daw ang tinuturo ng ebidensya at investigasyon. Tumanggi naman ang defense na tawaging threats o pagbabanta ang mga pahayag ng bise. Sabi ni Vinluan, tugon lang yan ng bise sa tanong tungkol sa Operation Romanov o isa umanong government operation para patayin siya at ang kanyang pamilya at hindi raw directed sa bise, First Lady at dating Speaker. Ipinunto naman ni Senator Judge Raffy Tulfo at Ping Lacson na unang binanggit ng kapatid ng bise na si Mayor Baste Duterte ang mga Romanov bilang warning sa First Family at hindi bilang banta sa mga Duterte. Kinwestiyon ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit yung investigasyon tungkol sa umano'y banta sa Pangulo lang ang umusad pero tila hindi na pagtuunan ng parehong pansin ang umano'y banta sa buhay ng bise. Gayong pareho naman daw silang hindi nag-appear sa NBI. Tanong pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung wala naman daw planong patayin ng bise, bakit daw mathreaten ang Pangulo, First Lady at dating Speaker? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President. Hindi rin naman po nagpunta sa inyo ang Pangulo o ang Speaker of the House, and yet you pursued your investigation. Magkaiba po siya, yung grave threats na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor, nakita po namin. Malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Sa isang punto, Menchu, umalma si Private Prosecutor Amando Ligutan sa anyay unprofessional remarks ni Vinluan. Nang sinabi kasi ni Lotoc na malinaw na biktima ng grave threats ang Pangulo, First Lady at dating Speaker, nagkomento si Vinluan ng quote, "According to you." Pinaalalahanan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang magkabilang panig na huwag magbigay ng side comments. Mula raw ngayon, yung mga wini-withdraw na tanong o komento ay buburahin na rin sa records ng impeachment court para maiwasan ang anyay showmanship. Menchu.
Amor, higit 3 oras kino-cross-examine si Lotok, no? May sasalang pa ba sa witness stand si Zulaika Lopez ngayong araw? Tama ka, Mencio, mahaba-haba ulit yung naging cross-examination kay Lotok. Nagsimula yan shortly pagkatapos na magbukas yung trial ng 2 p.m. So ngayon, inaabangan pa natin kung aabot ba na maisasalang sa witness stand ngayon yung Chief of Staff ng BICE na si Zulaika Lopez. Nakita natin siya kanina na dumating dito sa Senado mga bandang 1:00 ng hapon. Pero sa ngayon, Mencio, ay ongoing pa yung redirect examination o yung pagtatanong muli ng prosecution doon sa witness na si Jeremy Lotok. Menchu. Alright, maraming salamat. Amor Santos, nagbabalita ng live mula Senado.